Napipintasan ang ginawang rampa para sa mga persons with disabilities sa Quezon City. Sa gitna kasi ng rampa, may nakaharang na puno. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. May wheelchair ramp nga, pero sa gitna naman may puno. Yan ang litratong pinost online na pinotakti ng netizens nitong October. Nabansakan nga yung PWD unfriendly. Ang sabi, sa QC raw yan, kaya pinuntahan natin. Pero ang giratnan ko, iba na. Naayos na ang rampa at wala ng puno sa gitna. Matapos nga mag-viral yung tinatawag ng PWD unfriendly na ramp, inilipat siya dito. At sa ngayon, hindi ka nababangga sa puno. Ikinatuwa ito ng ilang commuter gaya ni Tatay Nestorio, isang senior citizen na madalas nahihirapang maglakad sa masisikip at di pantay na bangketa. Mas magagamit na raw ngayon ang rampa, hindi lang ng PWD, kundi pati nila na minsan ay nakakaranas ng pananakit ng tuhod. Okay na, hindi naman kayo na po. Pero simitaro na maganda na lakad mo, gagaling mo na. Pero paalala ng ilang mobility groups, hindi dapat nagtatapos sa may rampa ang ginagawa ng motoridad. Dapat functional, safe at tunay na makakatugon sa pangangailangan ng mga gumagamit. Kailangan ding umanong maging proactive ang mga LGU sa pag-aaral ng disenyo para hindi nasasayang ang budget at maiiwasang pag-ayos ng proyekto. Hindi na dapat siya umabot sa ganong punto. There should be a proactive auditing of all infrastructure that are meant to be used by persons with disability. Maliit na pag-ayos pero malaki ang tulo. Kaya paalala ito na ang disenyo ng infrastruktura ay dapat iniisip at may puso. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang nag-viral na PWD ramp sa Quezon City kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, yung lugar ba niyan, marami talagang gumagamit o dumadaan dyan? Doon sa video mo, parang wala namang tao. Actually, Papsi, maraming dumadaan dito dahil malapit ito, Papsi, dun sa Ninoy Aquino Wildlife Park, no? Sa QC. So, ito dinadaanan ng jeep, ng mga bus, ng mga minibuses. So, marami talaga tayo kanina actually nakita bumababa at sumasakay dito. At marami rin tayong mga pedestrians actually, Papsi, na gumamit nung rampa. Lalo na nung itong bagong revision, Papsi, no, nakita natin yung ilang mga senior citizens talaga, mas pinili ng gamitin yung rampa na ito, Papsi. Kung hindi pa nag-viral, hindi aayusin. Ganun ba lumalabas? Kasi after mag-viral, doon inayos yan, di ba? Actually, Papsi, no, kanina nga medyo nahirapan tayo hanapin dahil pagdating natin doon, in-expect natin yung rampa, nakaharang pa rin yung puno. Pero kanina, pagdating natin doon, iba na yung itsura. So, nagbago na to, Papsi, matapos nga mag-viral. Kasi nag-viral to, Papsi, October last month, no? So, within that month, ngayon, ito na, nagbago na yung itsura niya, hindi na siya naharangan ngayon ng puno. Kasi, Papsi, kung tutusin, no, sinukat natin kanina, no, dinaanan natin, tinry natin daanin. Itong puno na to, Papsi, talagang hindi makakadaan yung wheelchair doon dahil yung espasyo doon sa gilid, talagang kahit yung tao, kailangan tumagilid para magkasya doon, Papsi. Oo. At ang pagkaka-revise dito sa PWD ramp na ito ay hindi mura, no? Sigurado yan, Papsi. Pero unfortunately, kanina malaking pera yung ginusta dyan. Tama ka dyan, Papsi. Unfortunately, pero kanina kinokontak natin yung Quezon City LGU, no? Pero wala pa silang sagot dun sa ating request. Nabanggit mo yung LGU at yung sino pang ahensya ng gobyerno ang kinontak mo. Sinong mananagot dyan sa pagkakamali niya? Ayun nga, Papsi, no? Sa ngayon, wala pang clear na sagot sa atin dahil hindi natin ma-verify kung QC-LGU ba may hawak na ito o DPWH yung may hawak na ito, no? Dahil hanggang sa ngayon wala pa silang tugon doon sa ating request na interview kasi gusto rin natin sana tanungin, bakit pinayagan yung ganong klaseng disenyo na alam naman na magkakaroon ng depekto, Papsi? In short, malabo pa sa tubig baha. Diba? Medyo malabo pa, Papsi. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.